Good morning mga kamamis. Eto nga at kakagising lang ng dalawang bata. Inintay ko nga lang sila magising para makalabas kami at makapagbilad sa araw. Tanghali na nga rin ng mga oras na yan, pero ayos lang yan, at least makita ng mga mata nila yung paligid. At nang lumabas nga kami, inabutan namin sa labas sina tatay. Tuwang-tuwa nga itong si Sid kapag nakikita ang lolo niya. At talaga namang nilalapitan niya to at inuusisa yung ginagawa nila. Babalik pa. Kasama ka ba? Halika. Ayan nga, at may bata na namang tuwang-tuwa dahil isinama ng lolo niya. Medyo nagstay lang kami ni Bunso dito sa labas at maya-maya rin naman pumasok na kami. May mga nag-iintay kasi sa akin doon sa loob ng mga tiklupin, char. Kanina kasi nung natutulog pa silang dalawa, nakapaghango ako ng mga sinampay at nakapagsalang pa nga ako ng mga labahin sa washing. Nilapag ko na nga itong si Bunso para makapag-start na ako makapagtiklop. Ayan, tignan mo naman, ang dami-dami niyan. Inisa-isa ko lang yan natanggalin sa hanger at pagkatapos nagsimula na ako magtiklop. At habang nagtitiklop ako, itong ang isa ayan paikot-ikot dyan sa sala. Hindi pa nga ako nag-aalmusal dyan kaya nagtimpla na lang muna ako ng Energen. Dahil kung kakain ako magagambala ang aking pagtitiklop. Ganon din ba kayo mga kamami? Tinatamad rin ba kayo kumain sa umaga? Ganon nga kasi talaga kapag nag-iisa ka sa bahay, nakakatamad kumain. Pero sa totoo lang, pag andyan si mister, kapag tanghali na kami kumain, nagreklamo talaga ako. Matapos kong ang tiklupin yung mga malalaki, ito namang maliliit ang aking sisimulan. Ay nako, hindi rin kasi talaga ako pwede magtiklop na malayo sa anak ko. Kaya kahit alam kong guguluhin niya ako dito sa tabi niya, ayos lang. Hindi ko nga rin natapos yung pagtitiklop ko dahil aasikasuhin ko pa siya. At pagkatapos ko siyang paliguan, pinatulog ko pa. Habang pinapatulog ko nga, tumawag yung rider na may parcel daw ako. Pero dahil nagpapadede ako, sinabi ko sa rider na iwan na lang sa may pintuan. At ito nga yung mga parcel ko na dumating, mga gamit nga to sa kusina. Makalat na kasi sa paningin ko yung aming lababo kaya gusto ko siyang i-organize. At gustong-gusto ko rin talaga mapaganda yung lababo namin. Nakaka-inspire lang kasi din talaga yung ibang content creator na napapanood ko. Ito yung una kong binili na pull-out para sa lagay ng plato. Ganito nga kasi yung itsura ng lagay ng plato namin. O diba magulo? At dito ko naman ilalagay yung pangalawang pull-out na binili ko para naman sa lagay ng mga baso. O diba, ang dami-daming abubot na nakalagay. Kaya naman, soon aayusin ko yan at tatanggalin ko na talaga yung mga hindi ko kailangan. Ganito kasi yung design na pinagawa ni Daddy. Medyo mahirap nga linisin dahil kailangan mo ipasok yung buong ulo mo at buong katawan mo para malinis yung pinakaloob. Gabi na nga ng mga oras na yan. At tignan mo, nagtitiklop pa rin ako. Sobrang haba ng oras ng pagtitiklop ko. Ang aga-aga ko nag-start magtiklop tapos inabot na ng gabi. At hindi lang yan, meron pa akong sampayin na nagaantay. At sa wakas, natapos ko nga rin tong pagtitiklop. O diba, yan lang naman yung tiniklop ko pero inabot ng gabi. At para hindi ako mahirapan na ilagay sa mga cabinet nila, ayan nga, inilalagay ko muna sa basket. At yun lamang, thank you sa panonood.